Isinusumpa kita. Gagantihan kita sa ginawa mo sa akin. Kahit buhay pa ang kaluluwa mo, ay susunugin ka sa impyerno. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Nangihina na ako. Pakiramdam ko, mauubusan na ako ng dugo. Hindi kunin niyo na po lahat. Hindi ko hayaan na masaktan niyo siya. Lalo pa ngayon na ganyan ang kalagayan niya. Ika nga nila, matutong maging mabuti dahil bilog ang mundo. Hindi mo mamamalayan kung kailan ka nasa ibaba at kung hanggang kailan ka lang nasa itaas. Mabait si Doña Ramona. Ngunit kabaligtaran naman ang ugali ng kanyang anak na si Isabel. Nanilbihan ako sa mag-ina at ako ang kinuha nilang bodyguard ni Isabel. Halos araw-araw, palagi akong iniinsulto ng dalaga dahil sa pagiging mahirap ko. Ngunit lahat ng yun ay aking tiniis dahil sa kahirapan. Magandang araw po sa inyo, lalo na sa mga solid na listeners ng channel na ito. Ako nga po pala si Pedro at ito ang aking kwento. Ano ba naman yan, Chris? Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Linisin mo ng maigi tong sasakyan kasi may pupuntahan akong party. Para ka namang walang utak. Kulang ka na nga sa pinag-aralan. Kulang ka pa sa pag-iintindi. Ay, nako, ang mahihirap talaga. Bakit ba kasi ikaw ang napili ng nanay ko na kunin bilang tagalinis ng sasakyan eh? Hey Pedro, ulitin mo nga tong gawa ng kaibigan mong mangmang. Malinis naman po yan, Ma'am Isabel, at makintab na rin. Yan na po bang paglilinis ang gusto po ninyo? Wala kang karapatan na sumagot sa akin ha. Utosan ka lang namin dito sa asyenda. Bakit naman po kayo nananampal? Tama na po yan, ma'am. Ako na pong bahalang maglinis ulit niyang sasakyan. O Chris, bumalik ka na dun sa trabaho ha. Medyo malawak ang pinya na aanihin eh. Kaya doon ka na muna ha. Sige, Pedro. Pepe, hindi siya aalis hanggat hindi ko sinasabi. Ay Chris, linisin mo nga tong sapatos ko. Nakatapak kasi ako ng dumi kanina eh. Doon sa pinag-aanihan ninyo ng pinya. Ito kasing nanay ko eh. Dinala pa ako doon. Lilinisan ko po. Bingi ka ba? Ano ba naman yan, Chris? Lahat ata ng problema nasa iyo na eh. Dalian mo na. Linisin mo na ang sapatos ko. Talagang nakakainis si Isabel. Pero bilang isang mahirap, hindi kami makakakain. Kapag pinataas namin ang aming mga pride, mabilis namang kumuha si Chris ng malinis na pamunas, pero hindi kontento doon si Isabel. Oh, teka. Hubarin mo ang damit mo at yan ang gamitin mong pamunas sa sapatos ko. Aba, ma'am, sobrang naman po yata kayo. Kakabili lang ni Chris ng damit na yan sa ukay-ukay ah. Para sa kanya, maganda at mahal na po yan. Wala kayong magagawa sa gusto ko ah. Hindi, isang Pedro. Palibasa, mukha akong basahan eh. Kaya nang naisip ni Ma'am Isabel. Buti alam mo mukha kang basahan. Hindi lang naman ikaw eh, kundi kayong lahat. Ay, sige na. Kuskusin mo na yung dumi ng sapatos ko. Sumunod si Chris, pero hindi ko naman inaasahan na bigla niyang aapakan ang ulo ng kaibigan ko. Sa sobrang inis ko, hinila ko si Isabel, dahilan para magalit siya sa akin. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ang dumi-dumi ninyo eh. Alam ko naman po na pinanganak kayong may ginto sa labi, pero huwag niyo naman pong ganyan ng kaibigan ko. Sobra na po kayo eh. Hindi na po magandang tignan. Hindi po talaga nababagay sa mukha ninyong inyong ugali eh. Pinapangaralan mo ba ako, ha? Hindi naman. Basta wag niyo lang pong aapakan ng ulo ni Chris. Sige na Chris, umalis ka na't iwan mo na kami ha. Alam mo, isusumbong kita sa nanay mo para magtanda ka. Subukan mo! Subukan mo lang! Hoy, talaga susubukan ko! Ba't ka ba ganyan ha? Parang kulang ka naman sa aruga. Masyado kang bastos. Tama ba yung ginagawa mo na tapak-tapakan mo ang ulo ng mga tao? Na wala namang ginawa kundi sumunod sa kalokohan mo?
nakita kong papalapit sa kinaroroonan namin si Doña Ramona, kaya sabay kaming napatahimik. Galit na nakatingin ang nanay niya kay Isabel. Ang dalaga naman, parang hindi takot. Nakasunod sa likuran ni Doña Ramon, si Kuya Juanito. Ano na naman bang nangyayari dito, Isabel? Ano itong sinumbong sa akin ni Chris na pinalinis mo raw siya ng sapatos mo tapos inapakan mo pa ang ulo niya? Hindi totoo yun, Nay, no? Sa akin kayo maniwala dahil anak niyo ako. Gusto mo bang sabihin na nagsisinungaling si Chris? Matapat siya sa akin sa ilang taon na nagtatrabaho siya dito sa hacienda natin. Gusto niya ata na pagalitan niyo ako eh. Kaya siya nag-imbento ng kwento. Kaya naman kasi masyado kayong uto-uto. Lahat na lang ng sinasabi ng mga tao sa hacienda pinaniniwalaan ninyo. Isabel, huwag kang magsalita ng ganyan sa nanay mo, ha? At bakit? Sino ka para mangialam sa buhay naming mag-ina, ha? Hindi ka niya asawa at mas lalong hindi kita tatay. Tama na! Alam ko hindi magsisinungaling si Chris. At itong tandaan mo, huwag mong binabastos si Juanito. Magsama kayong lahat! Nagdadabog ang dalaga pabalik sa kanilang mansyon. Ang alam ko, may lakad pa sana kami, pero hindi na yun matutuloy dahil nag-aaway na naman sila ng kanyang ina. Napabuntong hining na si Doña Ramona at parang nahihiyang tumingin sa akin. Hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na nakita ko silang nagtatalo at nakikita kong sinasaktan niya si Isabel. Dalaga ni si Isabel. Kaya kahit ano pang gawin ko, hindi ko na siya kayang kontrolin. Pedro, alam mo namang sa'yo ko pinagkakatiwala ang anak ko. Please naman, tulungan mo akong maituwid ang ugali niya. Si Isabel po kasi sobrang sama ng ugali. Habang tumatanda siya, lumalala ang pagiging matapobre niya. Saan pa yun magmamana? E di sa tatay niya. Ito niya na muna. Masyado mo siyang na-spoil sa lahat ng bagay eh. Alam mo, mas mabuting iparanas mo sa kanya na hindi mo siya sinusunod. Alam mo, iparanas mo sa kanya na hindi mo siya susuportahan. Hindi matatakot si Isabel. Marami siyang pera kaysa sa akin dahil sa kanya pinamana ng tatay niya ang mga negosyo. Natatakot lang ako na baka tuluyang lumayo ang loob ng anak ko sa akin. Pero wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matulungan po kayong disiplinahin ang ugali ni Isabel. Sinundan ko si Isabel sa loob ng kanyang silid. Malaya akong nakalabas-masok doon dahil meron akong permisyon. Nadatnan ko siyang nakatitig sa labas ng bintana. Nanonood sa mga taong nagtatrabaho sa paligid ng mansyon at hacienda. Uy, habang nakatitig ka dyan, pwede ko bang malaman kung anong iniisip mo? Pakailan mo naman sa iniisip ko, no? Baka bigla kasing tumalon dyan eh. Kamataas sa bintana. Uy, isipin mo Ang ganda ng buhay mo. Mayaman nga kayo eh. Hindi mo na kailangan magbanat ng buto sa araw-araw para makakain. Sa tingin mo ba, masaya ako sa buhay na meron ako? Namatay ang tatay ko sa isang aksidente. Bago namatay ang tatay ko, meron siya huling sinabi. Si nanay, merong kabit. Ano? Ewan ko ba? Bakit ko ba sinasabi mga bagay na to sa'yo? Mamaya isumbong mo pa ako sa kanya. Hindi na kita isusumbong. Mas magandang ilabas mo ang galit mo sa akin at wag dun sa ibang nagtatrabaho na maayos. Isabel, ako lang ang makakatiis sa ugali mo ha. Huwag mong hintayin na aalis din ako hanggang sa mapag-isa ka na lang dyan. Hindi siya umimik at bumalik sa pagtanaw sa mga taong nagtatrabaho sa labas. Ayaw na niyang umalis, kaya nanatili kaming dalawa sa loob ng kwarto niya. Nagbabantay lang ako sa kanya. Yun ang utos ng kanyang nanay. Hanggang sumapit ang tanghali, bumaba siya, kaya sumunod din ako sa likuran niya. Biglang napatigil si Isabel at mabilis na napaatras sa may hagdanan. Oh, bakit parang nabigla ka?
Tignan mo at nang makita mo. Ay naku, umalis ka nga dyan. Ako na muna maglakad pababa. Teka, hindi. Ang nanay mo at si Kuya Juanito, naghahalikan. Siya atang kabit ni nanay na tinutukoy ni tatay noon eh. Umalis ka dyan. Susungurin ko sila. Oh, teka, Isabel, sandali. Ano? Hayaan mo nga akong sirain ang halika nila. Kaya pala kinakampihan mo ang lalaking yan eh. Kasi kalaguyo mo pala siya, Nay. Anak, nandyan na kayo? Magpapaliwanag ako sa'yo. Huwag ka na magpaliwanag. Kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi ko pa malalaman na may relasyon kayo. At ikaw na lalaki ka. Driver ka lang dito eh. Ang kapal na mukha mong dumikit sa nanay ko. Mahal namin ang nanay mo ang isa't isa. Pera lang ang habol mo sa nanay ko. Hindi totoo yan. Ni pisong duling, walang binibigay na pera ang nanay mo sa akin. Tama na, Isabel. Matanda na ako. Alam ko kung anong ginagawa ko. Uto-uto nga talaga kayo, Nay. Wala ka ng respeto sa kaluluwa ni tatay. Pati ang driver niya, pinatulan mo. Mahal ko si Juanito at wala kang magagawa para pigilan ako. Ngayon, alam mo na kung saan ka lulugar. Hindi mo po pwedeng bastusin ang tao minamahal ko. Anak ka lang kaya wala kang karapatang diktahan ako sa gagawin ko. Napailing si Isabel, pero alam kong nasaktan siya sa kanyang nalaman at naaktuhan. Magdamag siyang umiyak at saksi ako sa mga sakit na nararamdaman niya. Pagkaumaga, nagdesisyon siyang pumunta sa mall upang makipagkita sa kanyang kaibigan. Kagaya ng palagi kong ginagawa, sinamahan ko siya. Pero nang palabas na kami ng gate, kahit nakasakay na kami sa sasakyan, nakita namin ang isang matandang babae. Tila may nilalako ng mga taong nagtatrabaho sa asyenda. Ay, sagabal talaga ang matandang yun sa daanan natin eh. Teka lang ah, at bababa lang ako para makuusap siya. Ayan ka na naman eh. Makikipag-away ka na naman. Matanda yan no. Yung galit mo, wag mong ilabas sa iba dahil wala silang kinalaman dyan. Ay, alam mo Isabel. Kaya pakiramdam mo, mag-isa ka na lang. Dahil halos sa atang lumalapit sa'yo, tinataboy mo eh. Tumahimik ka nga. Kailangan ko lang siyang kausapin. Hoy, siguraduhin mo lang na hindi ka makikipag-away ha. Ay, sasama na lang pala ako sa'yo. Kang maawat kita. Totoo po bang nagpapatanggal ng sakit ng katawan tong gamot na tinitinda po ninyo? Baka naman po inuuto niyo lang kami para bumili ha? Aba, ito na yung itinitinda ko. Kinuha ko pa ba kaya sa gitna ng kagubatan? Hindi ako manloloko. Nagbebenta ako ng patas sa mga tao. Hoy, tanda! Anong ginagawa mo dito sa harap ng bahay namin, ha? Maghahasik ka ng kamalasan? Doon ka nga magpagpag sa ibang lugar? Ma'am Isabel, bumili po kayo ng gamot na... Hindi ako bibili ng gamot na tinitinda ninyo. Tsaka hindi kita kilala, no? Umalis ka na ngayon na mismo. Dahil kung hindi, sasagasaan kita ng sasakyan. Ay tama nga silang masama ang ugali mo. Talaga, masama ang ugali ko. Halika nga rito! Diyos ko, Isabel, bitawan mo nga ang buhok niya! Ano ka ba naman babae ka? Matanda na yan kaya hindi mo dapat pinapatulan. Bitawan mo nga siya! Aray ko! Ang buhok ko Hoy, tulungan mo ako! Malakas na hinilan ni Isabel ang buhok ng matandang babae. Kaya napaiyak na ito sa sobrang sakit. Sobra akong naawa sa matanda. Ginapos ko si Isabel at piniga ang kanyang mga kamay gamit ang kamay ko. Kaya doon na siya napabitaw sa buhok ng matandang babae. May bastos ka talagang babae ka, ha? Isinusumpa kita. Gagantihan kita sa ginawa mo sa akin. Kahit buhay pa ang kaluluwa mo, ay susunugin ka sa impyerno. Magbabayad ka sa ginawa mo. Babalikan ka ng karma ko. Tandaan mo yan, Isabel. Hoy! Hindi ako takot sa iyong hayop ka! Isabel, ano ba? Wala ka sinasanto eh. Hindi ka na naawa sa matanda para saktan mo. Ano ka ba klase tao ha? Nakita mo naman na nangihina ng asya at naghahanap buhay. Aling Mirasol, may nago po kayo sa pisngi.
Natabaan niya ng kuko niya. Hayaan niyo na at mas higit pa rito ang igaganti ko sa kanya. Minsan, ang tao nakagagawa ng mali dahil napakaraming arugante sa mundo. Kapag mahirap ka, aapakan ka lang kagaya ng ginawa mo, Isabel. Kung hindi ka kayang turuan ng ina mo, ako na ang magbibigay sa iyo ng leksyon. Tandaan mo ang sinabi ko. Ngunit tila hindi naman apektado si Isabel sa sinabi ng matandang babae. Walang takot na bumakas sa kanyang muka. Nagpatuloy pa rin kami sa pagpunta sa mall para makipagkita sa kanyang kaibigan. Hapon na, bago kami makauwi, at kagaya ng dati, nakarating na naman sa nanay niya ang nangyari. Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko, Isabel? Nay, huwag na nga po kayong mangialam sa gagawin ko sa buhay ko. Alam naman nating lahat na wala na kayong panahon sa akin. Dahil mas inuuna mo pa yung paglalandi. Napakalapastangan ng bibig mo! Tapos sinabihan na kasi kita, Ramona, nabigyan mo ng leksyon yung anak mo. Palibhasa kasi nagiging sunod-sunuran ka sa kanya. Kung ako ay kukulong ko ang batang yan hanggang sa magtanda At ano naman ang karapatan mo para gawin yon, ha? Nauunawaan ko ang galit mo, Isabel. Hindi ako ang kapit ng nanay mo dati. Wala na ang tatay mo. Simula nang pumasok ako bilang driver dito. Nakakalungkot lang isipin na kaya ka nagkakaganyan dahil sa galit mo. Isabel naman, ayaw ko sirahin ang relasyon ninyong mag-ina. Kasintahan kong nanay mo, oo. At halos gabi-gabing umiiyak siya sa akin ng dahil sa'yo. Hindi makahimik si Isabel at nagdadabog itong pumasok sa kanyang silid. Nang sumapit ang gabi, pumasok ako sa kwarto niya para maghatid ng pagkain. Nagulat ako nang makita ko siyang nanginginig sa lamig at panirin ang gamot niya sa kanyang katawan na para siyang nangangati. Oh, anong nangyari sa'yo? Nilalamig ako. Ang lakas naman ng hangin na nagbumula sa aircon. Tapos tong buong katawan ko, ang kati talaga. Tapos nagsisitayuan ang mga palihibo ko sa tuwing dadampi ang hangin sa balat ko. Parang may kakaibang nangyayari. Baka naman sa wala mo nakuha ang pangangati ng katawan mo. Ikaw naman kasi, puro kagala. Sa susunod, huwag ka nang labas ng labas ha. Hindi, Pedro. Alam ko talaga na may kakaibang nangyayari sa katawan ko Tapos ito pa. Parang yung mga buhok ko. Parang may humihila pataas. Ano? Paano naman may hila yung buhok mo Nakatali naman yan. Ay, nakugutom lang yan. Kaya kumain ka na muna. Baka nga siguro. Pero itong pangangati ng katawan ko. Paano naman kaya to? Isasabihin ko sa nanay mo na nangangati ang katawan mo para mabigyan ka niya ng gamot. Namumulan na nga yung balat mo sa kakakamot mo. Tigil mo na nga yan. Baka mamaya masugatan ka pa Tumigil nga siya sa pagkamot ng kanyang balat. Lumipas ang ilang araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Isabel. Sa pagkakataon na ito, ay hindi muna namin sinabi sa ina niya ang nangyayari. Ayaw kasi ni Isabel na ipaalam sa kanyang nanay kahit mayroon ng tumutubo na parang rashes sa kanyang katawan. May iilang mga katulong sa bahay ang nakakita at ang iba sa kanila ay nagsialisan sa sobrang takot. Isang gabi, sinamahan ko naman siya sa kanyang kwarto. Biglang napahawak si Isabel sa bisig ko kahit na sobrang takot. Yan na naman, malakas na naman ang hangin, Pedro. Para akong matatangay. Hawakan mo nga ako. Sige na, dalian mo. Isabel, wala namang malakas sa hangin Baka naman guni-guni mo lang ang mga bagay na yun. Isarado ang kwarto mo. Kaya hindi makakapasok ang hangin na sinasabi mo. Tsaka hala, bakit tumutugo yung ilong mo? Tumudugo. Pedro, tulungan mo ako. Natatakot ako sa dugo. Bitawan mo muna ako. Kailangan ko lang makakuha ng panyo Para basahin at itapal sa ulo mo. Huwag mo
kwarto. Nandyan pa rin ang malakas na hangin. Umiikot lang sa loob ng kwarto ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan kagaya ng ginawa ng iba pang mga katulong. Hindi naman ako aalis eh. Kukuha lang ako ng panyo para gawin pamunas. Uy, tignan mo masyado ng maraming dugong lumalabas sa ilong mo. Dito ka na lang muna. Ayaw niya akong pakawalan, pero pinilit ko siya hanggang sa wala siyang nagawa. Nang makakuha ako ng panyo, kaagad ko yung pinunas sa ulo niya. At ang isa pang panyo ay pinunas ko sa nagdurugo niyang ilong. Tuluyan na ring nasira ang kanyang makinis na balat. Sobrang kati na talaga ng katawan ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ito kamutin eh. Naku po, masyado ring marami ang sugat sa balat mo. Ano kaya maganda nating gagawin? Bakit kasi hindi na lang natin sabihin sa nanay mo ang nangyayari sa'yo? Sa tingin mo ba? May pakialam siya sa nangyayari sa akin? Oo naman. Nanay mo siya, kaya hindi kanya matitiis, no? Hindi lang kayo nagkasundo, pero alam ko na hindi kanya pababayaan. Oh, teka yan ah. Tumitigil na ang pagdurugo ng ilong mo. Ay, magpahinga ka na. Hindi ako makakatulog dahil sa kati ng katawan ko. Ilang gamot na rin ang nainom ko eh, pero wala rin namang alibyo. Alam ko na kung anong gagawin ko. Bukas, kakausapin ko si Chris. Yung alam ko may kakilalang magagamot yun eh. Dadaling kita sa kanya ha. Kung sakali man na anong sasabihin ng manggagamot, ipagbigay alam na kagad natin sa nanay mo. Magdamag na hindi nakatulog si Isabel dahil sa pangangati ng kanyang katawan. Hanggang sumapit ang umaga, pinuntahan ko si Chris. Sinabi ko sa kanya ang kalagayan ni Isabel at tila hindi ito makapaniwala. Pwede rin naman na dadalhin natin siya sa albularyo pero dapat itong malaman ni Doña Ramona. Pero ayaw nga niyang ipaalam kung anong nangyayari sa kanya. Iwan ko nga ba kung bakit siya nagkakaganon biglaan din naman ang lahat. Tsaka alam mo bang pumayat siya ng gusto dahil sa nangyari? Hindi naman nagtataka si Doña Ramona kung bakit hindi lumalabas ang kwarto si Isabel. Nagtataka pero nagdadahil lang ako. Si Kuya Juanito nga halos hindi mapakali sa iniisip niya na malaki ang tampo sa kanya ni Isabel. Kaya raw ito nagkukulong sa kwarto. Abay kahit sino naman talagang sasama ang loob kapag nalaman na may ibang karelasyon ng nanay niya. Pero mabait naman si Kuya Juanito Dinala namin si Isabel sa albularyo at nalaman namin na kinulam siya. Ang albularyo ay walang magawa. Nagbigay lang ito ng pamahid sa balat ni Isabel at pinauwi kami. Ayon sa albularyo, malakas ang mangkukulam at hindi niya ito kayang labanan. Nang makabalik na kami sa hasyenda, nakasalubong namin si Doña Ramona. Nagtataka naman ang babae kung saan kami nanggaling. Umaalis ka na naman ang hindi nagpapaalam sa akin, Isabel. At ano nangyari sa'yo? Bakit ka naka-jogging pants at naka-sweater? Mainit ang panahon. Hubarin mo nga yan. Yan po talagang isasalubong niyo sa akin. Hindi niyo man lang ba ako kakamustahin kung ano nangyayari sa akin? Bakit? Napaano ka ba ha, Isabel? Ako na po magsasabi. Si Isabel po kasi kinulam po siya. Kaya po siya nagkakaganyan para matakpan ang kakaibang nangyari sa kanyang balat. Ano nangyayari sa'yo, Isabel? Ano pa, Nay? Huwag niyo na nga pong hubarin ang damit ko. Palibasa, marami kang nakaaway. Kaya ka ginawa ng kasamaan bilang ganti. Kung yan din naman pala ang sasabihin niyo, aalis na po ako. Isabel, paano yung balat mo? Hindi, para kang nagkasakit sa balat Mabilis na umakyat si Isabel sa kanyang kwarto. Kami ni Chris ang nagpaliwanag kay Doña Ramona at Kuya Juanito sa nangyayari kay Isabel. Yung sabi po kasi ng albularyo, malakas raw ang kulam kaya hindi niya kayang gamutin si Isabel. Ano? Sino namang nagpakulam sa anak ko? Ay, itong anak mo kasi masyadong war freak Tingnan mo nangyari sa kanya.
Ay, alam mo Ramona, dalhin mo na rin siya sa doktor. Magbakasakali ka lang na magamot siya. Abay kawawa naman si Isabel. Tiyak akong hindi siya makakatulog sa pangangati ng kanyang katawan. Naku, totoo po yun. Halos gabi-gabi umiiyak siya sa kati ng kanyang katawan eh. Marami na siyang gamot na ininom pero hindi tumatalab sa kanya. Hanggang sa nagkakasugat na rin ng kanyang katawan. Pero, ikaw nang bahala magpagaan ng loob ng anak ko. Alam mo naman, hindi kami magkasundo. Lahat ng sasabihin ko sa kanya, mali na agad sa pandinig niya. Ay, opo. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po si Isabel. Nadatnan ko si Isabel na umiiyak sa kanyang silid. Hindi ko maiwasang hindi maawa sa kanya. Alam ko na masama talaga ang kanyang ugali. Pero hindi naman natatamang pahirapan siya ng ganito. Naalala ko sa kanya ang nangyari sa nanay ko noon. Kinulam din ng nanay ko. Kaya ito namatay. Uy, kaya mo yan. Kahit anong iyak mo dyan, hindi naman mawawala yung nararamdaman mo eh. Baka nagplanong nanay mo na dalhin ka sa doktor. Sumama ka sa kanila ha. Dadalhin niya ako sa doktor? Hindi naman kayang gamutin ng doktor ang kulam eh. Basta sumama ka na lang. Huwag ka na matigas ang ulo mo. At saka yung pangaplas na binigay sa'yo ng albularyo. Akin na. Haplasan kita para makapagpahinga ako. Alam kong kulang ka sa tulog palagi eh. Ay, alam mo nagtataka ako. Kung paano mo ako natitiis sa kabila ng paglalait ko sa'yo. Uy, bakit? Pag inalisan kita ngayon, sa tingin mo ba, hindi ka malulungkot? Naalala ko lang kasi yung nanay ko sa'yo eh. Sa totoo lang, kinulam din siya at namatay. Ano? Oo. Hindi nga ako sigurado kung parehas ang kulam na tumama sa inyong dalawa. Ayoko mamatay, Pedro. Kung pwede ko nga lang hanapin ng taong kumulam sa akin, tapos suluhod ako para humingi ng tawad, gagawin ko eh. Hanap tayo ng tanyag na albularyo. Baka sakaling malaman niya kung ano ba talagang nangyari sa'yo. Hinaplasan ko na lang ng langis ang katawan ni Isabel at doon nga siya nakatulog. Nang tulog na ang dalaga, lumabas ako. Dumiretso ako sa entrance at narinig ko ang usapan ni Kuya Juanito at Doña Ramona doon. Anak ko, si Isabel. Pero hindi ko maiwasang mandiri habang tinitignan ko siya kanina. Natatakot akong baka makahawa siya rito sa loob ng bahay. Lalo na si Pedro. Baka mahawaan pa niya. Kung sinabi ng albularyo na kinulam siya, ibig sabihin hindi nakakahawa. Abay anak mo sa Ramona, ikaw ang mas kailangan ni Isabel ngayon. Ayoko namang isipin ng anak mo na ako ang hahad lang sa inyong dalawa. Natatakot ako lumapit sa kanya, kaya nga kay Pedro ko na lang siya ipinagkakatiwala. Bukas na bukas dadalhin ko siya sa doktor. Sana lang mapagaling siya at mabawasan ng parang mga sugat-sugat sa katawan niya. Nagnanana na kasi ang mga yun at nangangamoy ng malansa. Abay huwag mo namang iparamdam sa kanya na nandidiri ka. Mas lalong sasama ang loob ni Isabel sa'yo kapag ginawa mo yon. Magpapagawa rin ako ng kubo doon sa asyenda. Kubo? Yung gagawin mo sa kubo? Doon ka lilipat? Hindi ako, si Isabel. Sementado itong bahay. At kaya pala may naaamoy akong malansa na dala ng hangin, sa kanya pala yun ang gagaling. Sigurado ka ba? Oo, sigurado na ako. Ay naku, yawan ko sa'yo Ramona. Baka isipin naman ng anak mo na ako ang nag-utos sa'yo para gawin mo yun ha. Abay anak mo yun. Kaya ikaw bilang nanay ang nakakaalam kung anong nararapat mong gawin. Ayaw ko nang panghimasukin ang desisyon mo. Dahil baka ako na naman ang mapasama sa mga mata ng anak mo. Lalong-lalo na ng ibang mga tao. Narinig ko ang yabag ni Kuya Juanito paalis sa teres. Lumabas ako at nakita ko si Doña Ramona na nakatingin sa kawalan. Mukhang malalim ang iniisip niya. Tumikim ako at kaagad naman siyang napalingon sa akin. Nariyan ka pala, Pedro.
Opo. Naku, patawarin po ninyo ako pero narinig ko pong usapan po ninyo ni Kuya Juanito eh. Ako na pong nakikiusap. Huwag niyo pong paggawan ng kubo si Isabel sa hasyenda. Mas lalong sasama ang loob niya at baka mas lumala pa ang kanyang kalagayan eh. Hindi ka ba nandidiri sa sitwasyon ng anak ko? Aminin ko po nandidiri po ako. Pero hindi po yun sapat na dahilan para mas lalo natin siyang layuan. Kailangan niya po ng mga taong susuporta sa kanya. Sa ngayon, lalo na't unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa. Sa tingin mo, Pedro, ano ba ang maganda kong gawin? Kailangan ni Isabel ng aruganin niyo at iparamdam ninyo sa kanya ang inyong pagmamahal bilang ina. Malakas po yung kutob ko na kaya mas pinipili niya maging masama para makita mo siya. Yun ang kanyang paraan para makuha ang atensyon po ninyo eh. Kinaumagahan noon, dinala ni Doña Ramona ang kanyang anak sa doktor. Hindi na nila ako sinama, kaya nagpaiwan ako sa bahay. Si Kuya Juanito ang nag-drive ng sasakyan. Hapon na, bago sila nakauwi sa bahay. Habang papalakad si Isabel papasok sa bahay, naramdaman ko na umihip ang malakas na hangin. Dumugo naman ang kanyang ilong, kaya muntik na siyang matumba. Teka, kumalma ka lang Isabel. Pedro, ang ilong ko. Dumudugo na naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Nangihina na ako. Pakiramdam ko, mauubusan na ako ng dugo. Diyos ko, Isabel! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi na doktor, wala ka naman daw karamdaman. Hindi talaga nakikita ng doktor ang sintomas ng kulang. Sandali lang, Iha, ha? Kukuha lang ako ng tubig para basahin ang ulo mo. Huwag kang tumingala ha. Hayaan mo lang na tumulo ang mga dugo sa ilong mo ha. Naku, parang alam ko na kung anong kulang ang ginawa sa'yo ng mababarang na yun eh. Sigurado ako na ang tawag sa barang ay tamalos. Tamalos? Opo, isang uri ng kulam na pinapadala sa hangin at tinitira ang dugo. Kaya pala madalas na nakakarinig si Isabel ang tunog ng hangin eh. Hindi nga talaga ako nagkamali na kaparehong kulam ito sa nanay ko noon. Maya-maya pa, bumalik na si Kuya Juanito. Ginawa nga namin ang lahat upang tumigil ang pagdurugo ng ilong ni Isabel. Ang mga dugo ay kumalat sa sahig. Maraming dugo at hindi lang basta pumapatak. Pinuhat ko siya at dinala sa kanyang kwarto. Hinaplasan ko siya ng langis. Dahil sa langis na iyon, tumigil nga ang pangangati ng kanyang katawan. Umalis ka dito ngayon, Pedro. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng traidor na kagaya mo. Ako? Traidor? Oo, isa kang traidor. Hindi ako naniniwalang kinulam ang nanay mo. Ang kwento mo sa akin noon, kaya namatay ang nanay mo dahil sa aksidente. Gusto mong gumanti sa pang-aalipusta ko sa'yo, ha? Bakit kulang pa? Patayin mo na lang ako. Ano ba, Isabel? Hindi totoo yung iniisip mo. Kahit gaano ka pa kasama sa akin, ni minsan, hindi naman sumagi sa isipan ko na kulamin ka. Hindi. Sinungaling ka talaga. Ewan niyo na ako. Layuan niyo na ako lahat. Alam ko ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Sige lang, uunawain kita. Ngayon na, tapos ko nang haplasan yung mga balat mong nangangat eh. Magpahinga ka na. Hoy, bago kita iiwan dito sa kwarto mo ha? Totoong namatay ang nanay ko sa kulam, na tamalos. Sinubukan namin siyang ipagamot. Pero hindi kinain ng manggagamot ang mangkukulam. Sasagot pa sana siya, pero mabilis na akong lumabas sa kwarto niya. Pumunta ako sa hasyenda, kung saan nagtatrabaho sina Chris. Sinabi naman niya sa akin na may nakilala na siyang isang tanyag na albularyo mula sa kabilang bayan. Si Mang Eusebio. Isang magaling na albularyo yun. Kaya lang medyo malayo yung bahay niya sa bayan eh. Naku, kahit gaano pa yan kalayo, pupuntahan talaga natin.
Bukas ng umaga, alis tayo. Dadalhin natin si Isabel doon. At ito ang tandaan mo. Huwag kang magre-reklamo sa malansang amoy ni Isabel, ha? Nung unang punta natin sa kabilang baryo, malansa naman talaga siya nun ah. Kaya lang hindi ko lang sinasabi. Grabe, sayang yung kutis at ganda niya no? Nasira lang dahil sa kulam. Basta di na baling masira. Sa ngayon ang mahalaga, matulungan natin siya. Hindi na lang ako papasok bukas. Sayang pa sana yung kikitain ko dito sa pinyahan Di kakausapin ko na lang si Isabel na bayaran ka. Ikaw talaga. Alam mo naman, ganyan na ang kalagayan ng taong. Kita mo pa rin ang iniisip mo dyan. Ayoko naman makipagplastika sa'yo, Pedro, siyempre. Kung hindi lang ikaw ang nakikiusap sa akin na tulungan si Isabel baka ikakasaya ko pa kung mamatay talaga siya. Kasi ang babaeng yun wala namang magandang ginawa sa akin Puro pang-iinsulto. At pangalipos na lang yung ginawa niya sa akin nung hindi pa siya nagkakaganyan. Tumigil ka nga. Hindi naman tayo ganyan, Chris Oo na. Kaya ako tumutulong Para lang wala kang masabi sa akin dahil kaibigan naman kita. Nang umagang dadalhin na sana namin si Isabel sa albularyo, umalis sina Doña Ramona. Hindi ko sila naabutan, kaya hindi nila alam ang plano namin. Dinala namin si Isabel sa kilalang tanyag na albularyo sa kabilang bayan, si Mang Eusebio. Unang tingin pa lang ng matanda, alam na niyang kinulam si Isabel. Nako po, ganitong kulam ang mahirap gamutin Ang kulam na ito ay hindi nakikita. Ang hangin ang nagdadala sa iyo ng sakit sa tuwing lumalakas ang hangin. Tsaka ka mangangati at kusang tutulo ang dugo sa ilong mo. Maaari mo itong ikamatay sa mas lalong madaling panahon. Mang Eusebio, gawin niyo naman po ang lahat ng paraan po para magamot si Ma'am Isabel. Kawawa naman po kasi siya Kung may magagawa po kayo, gawin niyo na. Handa akong magbayad ng kahit malaking halaga. Kahit ginto, ibibigay ko po sa inyo. Lahat ng meron ako, ibibigay ko. Pera lang naman ang gusto niyo, hindi ba? Uy, Isabel naman, huwag mo naman pagsabihin ng ganyan na matanda. Ay, naku, kaya pala unti-unti kang pinapatay ng kulam dahil sa ugali mo. Ay, alam mo ba, hindi pumapatay ng tao ang isang mangkukulam kung wala kang ginagawa na masama sa kanya. Matuto kang magpakumbaba dahil baka yun lang ang maaaring makapagpawala ng kulam sa'yo. Hindi ko naman po talaga alam kung ano ang gagawin ko Halos mabaliw na po ako kung iihip ang hangin sa loob ng kwarto ko. Mabuti na nga lang may binigay na langis yung albularyong pinuntahan namin Ito po. Mabisay ang ganyang langis. Gawa yan sa balat ng ahas kaya medyo hindi maganda yung amoy. Pero may ritual yan. Mang Eusebio, ano po ba yung paraan para bumalik sa normal ang lahat? Paano po gagaling si Isabel? May isang paraan lang para mawala ang sumpa. Kung hahanapin niyo ang tunay na hangin ng mambabarang. Ang lugar kung saan unang tinawag ang kulam. Ha? Paano naman namin mahanap ang bagay na yun Hindi nga namin alam kung saan nagmula yung barang. Ang ibig ko lang namang sabihin, kailangan ninyong alamin kung saan ginagawa ang pambabarang kay Isabel. Kailangan ninyong masunog ang mga kasangkapan sa paggamit sa pambabarang. Yun ang pangontra sa barang na tamalos. Bakit ka po pala tamalos yung tawag sa barang? Iba-iba naman ang uri ng pambabarang. Yung tamalos na barang ay mula sa Visayas. Na ang ibig sabihin naman sa Tagalog paghihiganti. Kaya maaaring may inatapakan kang tao, agi kaya ang pamilya mo. Kaya sila naghihiganti. Wala naman po kalaban ng nanay ko. Ako lang po ang may kalaban sa lugar namin. Lahat ng mga tao sa hasyenda inaalipusta ko. Hindi lang yun. Pati ang ibang tao na mahihirap na makikita ko lang sa daan. Ang kulam na pinakamahirap kalaban Hindi natin matutukoy kung sino ang kumulam sa'yo, lalo na kaparehas lang din siya ng hangin na hindi nakikita, kundi nararamdaman lang. Di kung ganun, wala din kayong may tutulong para kay Isabel?
Nagawa ko na kung ano dapat kong gawin. Sinabi ko na sa inyo kung paano putulin ang sumpa ng kulan. Kayo na lang ang kumilos. Dahil kahit isa akong manggagamot, may kanya-kanyang taktika ang mga mangkukulam. Maalam din sila sa panggagamot.